Breaking news mga ka-Duterte, solid! Isang pagbate sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang head coach ng Ateneo Blue Eagles mga ka-Duterte. For the first time, nagsalita na rin. Pakinggan natin at panoorin natin mabuti ang kanyang salaysay mga idol kasi napakahalaga ito. Tara! I'm Coach Tab Baldwin, head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Rene Barabonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away, that no matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours, and a loss that would stay with them in the most acute way for the remainder of their lives. Never again would Renee's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. Wait lang mga ka-Duterte, post lang natin to ha. Ito, si Coach Tab ngayon, parang nagko-confess na siya. Kita nyo naman pinagsasabi niya ngayon patungkol kay Rene at saka kay Divine sa pamilya na hindi na nga nila makikita, hindi na nila matatanaw, hindi na nila makakausap. Para sa akin, no, kung anong ang dapat niyang gawin, hindi siya dito magsalita. Harapin niyang magulang. Ito ni Rene. Lalong-lalo na kay Rene kasi ito, kung hindi lang nag-viral ito si Rene, marami namang mga sikat na player kung tutuusin dyan. Kaso ito si Rene talaga medyo sikat siya dito sa social media. Nagkaroon ng ano, aside dyan, talagang itong nangyari ay yung pagkamatay nila ay hindi basta-basta na aksidente lang. Yun dapat ang kanyang sasabihin dapat doon sa magulang. Lalong-lalo na naghahanap ng katarungan at paliwanag kung ano talaga ang mga nangyari doon sa dagat. Kung ako, magulang, napanood ko tong video na to sa kanyang salaysay, kulang. Kulang. Iba yung presensya kasi sa larong basketball ay ikaw ay parang ama na rin nila. Diba? Disiplina, lahat, nandyan na. Sports ito eh. At nangako, siyempre bago nyo kinuha yung isang tao, at ang dami nyong, siyempre may pangako na kailangan nyong panagutin at tuparin. Yun lang naman yun eh. Harapin kung ano talaga yung mga nangyari, sabihin nila doon. Yun lang ang ano ko. Kasi ituloy muna natin mga idol para at least makita natin. Kasi mahaba pa naman to eh. Yes,
As a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first Yun. Pinagkakatiwalaan talaga ang coach. Hindi lang bilang coach, parang ama, tatay nila. Tama, ituloy lang natin mga idol. and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And in that moment, I experienced the descent into the darkest place imaginable. And yet I knew at the same time that good people that had done an amazing job raising these two young men, were going to be in an even darker, more horrible place. At that moment, I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, Post lang natin mga ka-Duterte, no? Siya ay, yung nararamdaman niya ngayon, madilim yung mga that moment, itong nangyayari. Talagang naano rin talaga siya. Ang inaantay ko, kung ano talaga yung nangyari, sabihin mo na, coach. Dapat talaga, humarap talaga siya sa magulang. Doon niya isalaysay lahat. Para maibuhos din ng mga magulang ang kanilang mga sakit. Maibuhos nila ba? Matanggap nila. Kasi ngayon, naghahanap sila ng katarungan kung ano yung mga nangyari. Sa mga salaysay ni Coach Tab, normal na normal talaga na ganito ang kanyang mga pakiramdam. As in, kasi malaki ang pananagutan niya bilang head coach. Kasi siya yung parang ama nila dyan. Hawak niya lahat yan. Oh, deep inside, talagang napakasakit. Nasa ano ka na, nasa madilim ka na sitwasyon. Sa salaysay niya,
Ginawa daw nila lahat ang kanilang makakaya na makabalik galing sa dagat. Gusto natin malaman kung ano talaga ang mga nangyari at ano ang umpisa. Paano sila nagsagawa ng kanilang mga training at paano nangyari na itong dalawa ay nalunod samantalang itong iba nakababa. Ay tingnan mo mabuti kung ito si Rene at saka si Divine ay matatangkad. Samantalang itong nasa ibang itong mga point guard, itong mga shooting guard, may mga maliliit din. Marunong naman lumangoy siguro ito si Divine. Si Rene ay talagang marunong yan. Tuloy muna natin mga ka-Duterte kasi mahaba-haba pa. Naghahanap tayo ng kasagutan ang inaantay natin kay Coach. Kung ganito ang kanyang salaysay, hindi pa rin makukuha ang katarungan at kasagutan na hinaantay bilang isang magulang sa part ni Rene at saka sa part ni Divine. Maghahanap pa rin. Kulang. Nagko-confess lang siya sa sarili niya. Humingi siya sa part ng namatayan. Ano to? Dito sa camera? Sa public? Paano dun sa mismong magulang? Dapat doon siya, magpakita siya, humarap siya. Huwag niyang antayin na magkita-kita sila sa korte. Which is hindi maganda na yun. Bakit aantayin pa niya at bakit ngayon lang siya nagsalita? Di ba? Tuloy natin. Kasi isusubpina na to sila, pati itong mga player. Maghaharap-harap na yan sila. Yun ang mas yun, mas critical na sitwasyon. Dito, humarap sila, pakita nila kung ano talagang tunay nangyari. Huwag silang magsinungaling. Di ba? I felt that I failed them too. And that left me with really the only thing that I've been clinging to for the last several days. That as part of a community of faith, to pray. To pray that the Lord embraces our two boys. To pray that the Lord gives peace, comfort, some sense of sanity to the Barbonia family and the Adili family. And I continue to beseech everybody that cared for, loved Rene and Divine and their families. Please keep praying. I think that my voice in prayer is hoarse now, but it will never be enough. So as we all try to move forward without Divine and Rene, I hope that in binding together as a community, as a basketball team, and as a nation, that we lean on the one place that will never let us down, and that is our Lord. I'm so deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. And I pray that we all find some pathway forward to come back to hope for the future, love for one another,
and forgiveness for those of us who failed and tried so desperately hard to reach a better outcome. I wish peace for everybody. I wish comfort for everybody who is hurting. And I pray that we will all find that. God bless you all. Mga ka-Duterte. And Wait lang. Ayan, may sinasabi pa. we are trying. Thank you. Hanggang doon na lang mga idol. Naku po. Itong ginawang pagpatawad, humingi siya ng pagpatawad. Ito na tagalogin natin. Yung statement niya. Hindi sapat mga idol. Ako hindi pa nga ako magulang Hindi ako yung tatay, hindi ako yung nanay. Lalong-lalo na sa part ni Rene. Ay malaki ang iba ang tayong mga Pilipino kasi. Hindi pwede yung ganito lang. Iba ang Pinoy, ang culture natin pagdating sa mga ganitong sitwasyon. At hindi yun aksidente na lang na basta-basta. Sabihin natin hindi sinadya. Pero sa kanilang mga team building na pinaggagawa nila doon, itong training, ang sitwasyon na dapat na pwedeng iwasan. Yung aksidente na yun ay talagang pwede pang isurvive. At marami namang sitwasyon talaga sa ganong sitwasyon itong mga naliligo ng dagat, o sabihin natin training, example, meron ding mga, itong resort, meron din silang sablay. May pagkukulang. Sabihin natin itong mga team na to ay naliligo, nagtitraining sila doon, tapos, ganong senaryo sabihin natin ganon, may naliligo, tapos nandun sila sa dagat, tapos may nakikita. Pero dapat, meron talaga, sa totoong buhay, meron talagang lifeguard, di ba? Alam natin lahat yan. May mga ganong sitwasyon. At, kung sila ay naliligo sa gabi, pero pwede silang pagsasabihan, ay bawal maligo, may limitasyon, hanggang dito lang. Pwede kayong maligo sa gabi, hanggang dito lang. Mababaw lang talaga. Kasi gabi hindi nakikita nila. At pag umaga, yun, pwede sila sa medyo malalim kasi may lifeguard nakikita na. Yun ang wala sa siguro, yung lifeguard. Kasi kung merong lifeguard, automatic makikita nila yun, yung humihingi sila ng tulong. Di ba? Kung ito ay nalulunod, itong dalawa, posibleng hindi yun magkaway-kaway dyan. Tulong, tulong, tulong. Mangingi talaga ng tulong yun. Imposible. Yun ang inaantay nating lahat. Akala natin na itong statement niya, itong paliwanag, itong paghihingi niya ng sorry, ay publicity lang to, idol, ang ginagawa ni Coach Tab. Kulang yun, kahit ako nga nanonood Normal lang talaga sa sitwasyon niya, yung nararamdaman niya. Kasalanan niya yan. Malaki ang kanyang pananagutan dito sa nangyaring pagkawala nitong dalawa. Napakalaki. Yun dapat ang inaantay natin na boses niya. Hingi siya ng tawad, ikwento niya lahat, ganito ang nangyari. Nagsorry siya, pero tingin mo, enough ba yun sa mga sinabi niya? Pakiramdam ko, parang nagsorry siya sa publiko. Ang importante ang magulang. Oo, sinabi niya doon sa magulang. Kulang, mga idol. Tingin mo sa paliwanag niya ngayon at kanyang statement, naibsan yung hinanakit? Hindi. Lalong nagtatanong kung ano talaga ang nangyayari. Sinabi lang niya,
na ginawa nila lahat. Hanggang do'n, sus kulang 'yun mga idol. Coach, kulang 'yun coach. Sayang, kasi actually ito yung coach Tab Badwin hinangaan ko rin 'to. Kasi may hawak 'to sa gilas nun. Pagdating sa larangan ng laro talaga, hinawakan niya 'to, eh, 'tong gilas. Pati kahit yung mga gilas na player, gustong-gusto rin siya. Hindi lang talaga natin alam kung ano tunay nangyari. Kaya gusto ko malaman at gusto nating malaman lahat at ikuwento niya at dapat noon pa siya nagsalita, huwag niyang antayin na mangyayari sa ganitong sitwasyon na umabot lahat na buong mundo na 'di ba ang magulang nga sinabi pa nga ng nanay ni Rene, nag-antay siya. Bakit yun lang ang narinig niya, wala man lang nag-update. Meron tumawag siguro sa kanya kaagad na, "Ma'am sorry, yung anak mo naaksidente." Parang gano'n. Siyempre lalong napapraning ang magulang nun sa nangyari, "Bakit nawala yung anak ko?" Tapos nag-aantay siya until now ng paliwanag. Grabe itong isipin niyo, ito yung sinasabi ni Inday Sahara kahapon na malaki ang pananagutan ng itong eskuwelahan na 'yan. Ang eskuwelahan, ito siguro gusto na magsalita ito si Coach Tab. Sabihin natin ha, opinyon ko lang, meron pa rin nagkokontrol sa kanya diyan, ang eskuwelahan talaga mismo. Siyempre nag-aantay rin siya ng advice, gano'n lang 'yun, eh. "Puwede na ba akong magsalita sa magulang? Puwede na ba akong humarap?" Kasi gano'n din naman, eh, at haharap ka talaga balang araw, bakit antayin mo pa yung matagal? Mas masakit 'yun bilang sa mga magulang ng itong nawalan ng buhay. Dapat 'yun ang isipin nila, i-reach out kaagad itong mga nasa pamilya, itong mga nawalan ng buhay. Kasi 'yun ang pinakaimportante. 'Di ba sinabi nga ni Inday Sara, ang pinakaimportante sa lahat na i-reach out itong pamilya. Lahat, lahat pangangailangan, lahat, 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 lahat. 'Pag sinabing lahat, lahat na. Pananagutan nila lahat. Hindi na puwede kasi noon mga idol na ano, uso na kasi ngayon ng social media talaga ang buong bayan, buong bansa at buong mundo ang nakakitingin sa inyo. Ganito ang nangyayari ngayon. Ang simpatya ng taong bayan. Dito mo makikita kung ano talagang ugali itong klaseng institusyon. Kasi once ang estudyante o ang isang player ay hawak ng isang institusyon, kagaya ng team building na yan, ay malaki ang kanilang pananagutan sa mga taong yun na nawala ng buhay. Malaki ang pananagutan nila. Napakalaki ang pananagutan nila. Nag-aantay tayo ng kasagutan. Pasensya na, Coach Tab, sa Ateneo, eskwelahan na yan. Napakaganda pangalan na yan. Kung ganyan kayo, yung mga player nyo, tingin nyo, gaganahan pa yan sa coach nyo ngayon? Kung ako, player ng Ateneo, tingin mo gaganahan pa ako sa'yo? Napakabait mo. Pero sa ginawa mo, mas siyempre maiisip ko, Coach, ba't ganun? Ba't ngayon ka lang nagsalita? Bakit? Kulang yan. Tayo kasi hindi natin nararamdaman gaano kasakit ang mawalan ng buhay sa part nila ni Bartolome, Bater Bunya at saka ito si Adelaide. Napakasakit yan mga idol. Tayo madaling sabihin yung sorry ay ang mga statement ni Coach Tab. Doon ka humarap, ipakita mo talaga ng sinseridad sa puso at isipan galing.
kausapin mo ng personal. Lumapit ka doon kayo sa isang silid na kwarto, mag-usap kayo bilang magulang din. Bilang magulang din. Paano mo yun, pakita mo dun. Masaktan ka man, sampalin ka man, duruin ka man, tanggapin mo yan. Ganon dapat. Ganyan dapat. Normal yan, napaka-normal yan bilang magulang talaga. Pasalamat pa nga tayo sa ugali ng magulang ni Rene ay napakabait pa. Napakabait pa, mga idol. Napakabait ng magulang ni Rene. Kitang-kita nyo naman. Maawa kayo. Makonsensya kayo dyan. Kayong mga player na alam nyo yan. Maawa kayong Ateneo na maawa talaga kayo. Alam nating lahat yung eskwelahan nyo na yan ay napakalakas. Pero ngayon, iba na usapin. Taong bayan ang maghuhusga sa inyo. Kagaya ngayon. Andun na tayo lahat na napakasayang. Ito si Rene, ito si Divine. Andyan na nangyari na di ba? Harapin nyo ang inyong mga pananagutan at pagkakamali. Walang masama doon. At least, tayo at kayong mga taga-Ateneo at itong mga estudyante dyan, magkaroon sila ng kampante. Diba? Kahit ako, estudyante ako ng Ateneo. Pumasok ako dyan sa loob ng paaralan at may nangyari sa akin. Diba pananagutan nyo? Kung nakita natin sa ganitong sitwasyon pa lang, mas malala pa nga to. Tapos ganyan ang reaksyon nyo, parang wala lang. Paano na lang pala ako? Ganito rin pala ang mangyayari sa atin. Yan kasi, kumalat na to ngayon kasi mga sikat na player din yan. At kilalang kilala sila itong Blue Eagles. Na publicity na lahat. Wala pa nga silang reaksyon. Paano siguro kung nasa loob pa ng campus, halos walang media doon, walang makikita. At lalo na silang maghihigpit. Diba ganon yun mga idol? Kasi nangyari to sa labas. Kita nyo naman. I hope na itong nangyari kay Rene at saka kay Divine, paalala dyan sa eskwelahan ng Ateneo, kung bilang isang estudyante, mag-voice out din kayo para sa kanila. Kasi hindi kayo magkaiba. Pareho lang kayo, estudyante din. Diyan, naging player lang sila. Naging varsity player lang sila. Pero pare-pareho lang kayo dyan sa loob. Mayaman man o mahirap. Iisa lang ang mukha nyo, Ateneo pa rin. Iisa lang ang mukha nyo dyan. Nasa loob ka ng Ateneo nag-aaral. Nag-aaral ka dyan. Magkaiba nga lang kasi naging handle sila ng varsity team. Pero pareho lang kayo, Atenista. Mag-voice out kayo mga estudyante dyan. Paglaban nyo bilang isang estudyante. Karapatan nyo rin yan, karapatan nating lahat. Diba? Ito si Coach Tab, wag na siya bumalik pagiging coach. Promise. Wag na siya bumalik dyan sa pagiging coach dyan. Malungkot man, sayang, pero para sa akin, kung ako si Coach Tab, di na ako babalik. Masakit ang nangyari sa akin. Kung bilang isang pangalawang ama, napakahirap. Siguro hindi pa right time ngayon na bumalik. Kung babalik man siya,
Hindi pa right time. Sariwang-sariwa mga idol. Lalo-lalo na ngayon, ongoing na ngayon ng itong UAAP tournament. Ewan ko lang. Wag mo na, coach. Parang mangyayari, parang wala lang sa'yo. Di ba? Ganun yun eh. Hindi ka affected sa mga nangyari. Oo, nandun na tayo, professional, pero dalawang buhay ang nawala. Aksidente. Paano nangyari? Imposible hindi marunong to lumangoy. Nagtataka talaga ako. Until now, paano nangyari? Siguro kung mga bata pa to, maintindihan natin. Kung mga bata pa to, hindi talaga maiwasan yung dagat na yan. At marami, walang pinipili talaga yan. Kaso sa case kasi nitong dalawa, athletic kasi to. Pag sinabing mga athletic mga idol, tayo nga, pag naglalaro tayo ng basketball, alam mo mismo, ang katawan mo, paano ka posisyon. At alam mo mismo na delikado tong gagalawin ko. At delikado ito, itong saan ako pupunta, itong tamang galaw ko. Delikado to pag bagsak ko, ganun ba? Wala namang pinagkaiba dyan sa swimming eh. Sabihin natin nakatali man sila o hindi. Gago ba ako? Suicide yung gagawin ko? Mamamatay ako talaga pag tinali ko. Kung ako yun, wag talaga. Huwag kayong pumayag, tatali. Ano itong gagawin ko? Tapos ganito kalakas ang alon. So umpisa pa lang, bago ka pumunta doon sa malalim, mararamdaman mo na, malulunod ka talaga eh. Diba? Ganun naman yun eh. At mukha ka, diba? Pumunta ka sa baybayin lang. Diyan sa may dagat, gilid. Lalo-lalo na yung medyo malakas yung alon. At mapapansin mo pa lang, dyan ka pa lang sa may magilid-gilid pa lang, parang hahatakin ka nga papalayo sa dagat eh. At kung ang resort mismo, itong mga taga-pamunuan ng resort at alam nila yung sitwasyon ng dagat nila, kasi taga dyan sila, meron talaga sila dapat na tao dyan, lifeguard. At meron na sila naka-standby dyan, na mga speedboat ba, ano pa ba, jet ski, ano pa ba dyan, na pwedeng agad-agad nilang puntahan. Eh kung lalangoy ka, lumubog pa. Paano mo mapuntahan agad yun, di ba mga idol? Ay nako. Coach Tab, pasensya na, I'm sorry. Itong salaysay mo ngayon, di ko katanggap-tanggap. Humingi ka lang ng sorry, parang pakiramdam ko sa buong publicity. Publicity, kulang coach. Kulang, maawa ka naman. Magpakita ka doon, magsalita ka ng maayos sa magulang nila. Humingi ka ng sorry doon. At least doon pa matanggap pa unti-unti. Kasi ikaw talaga ang nandun bilang tatay ng mga player. Yun na yun, mga idol. Sabihin natin coach siya, bilang tatay na. Bilang tatay talaga dyan, mga idol. Kasi dyan sa larangan ng basketball, nandyan na lahat eh. Disiplina, emotional, spiritual, physically, tinitrain yung katawan nyo. Ganun na yun eh. Mas matindi pa nga dyan sa training talaga eh, itong pagiging coach. Kasi hindi lang tatay talaga dyan. Talagang lahat yung pagkatao mo. Doon mo na makikita. Diba? Doon mo makikilala yung isang bata. Kaya sana si Coach Tab ay doon sa dapat humarap at magsalita sa magulang ni Rene at saka ni Divine. Yun ang pinaka-the best at gawin nila lahat, lalong-lalo na itong institusyon ng eskwelahan na to. Sagutin nila lahat. Lahat. Sagutin nila lahat. Kung pwede nga lang itong mga pati-kapatid ni Rene. Sagutin nila lahat. Pangarap ng tao yan. At malaki ang pagkukulang nila. Malaki ang kanilang pananagutin dyan sa nangyari. Okay mga idol, ito lang. Hindi pa ito matatapos, itong usapin nila. Kulang, wala. Kahit ako, magulang, wala. Sorry,
Sorry mga idol, abangan natin 'to, itong mga salaysay at itong response ng magulang. Kasi magre-response talaga yan, mag-aano ng reaksyon sa itong salita. Mga idol, kulang yun. Ay naku po, hindi puwedeng sorry lang mga idol. Iba talaga yung nawalan ka ng buhay, promise. Publicity, kulang yun. Dapat doon muna siya bago siya mag-sorry sa publicity. Ay naku po, maawa naman kayo. Kaya mamaya abangan natin itong mga ka-Duterte sulit, itong mga nangyari. Nawalan na rin ako ng boses, parang naano ako. Kaya ingat, ingat tayong lahat, mag-ingat tayo kahit saan tayo pupunta, saan tayo gagalaw, hindi talaga natin alam kung hanggang kailan tayo mawawala. Kaya magmahalan, magpasalamat, lalong-lalo na sa ating mga magulang, sa ating mga naging basta alam niyo na 'yon, mag-ingat tayong lahat. At God bless sa inyo lahat mga ka-Duterte solid. Thank you sa inyo lahat, maraming salamat. And goodbye. Abangan natin itong mga susunod pa na balita patungkol dito kay Rene at saka kay Divine. Tiyak na magre-react. Hindi lang 'yun, pati mga lalong-lalo na mga kamag-anak nila. Okay? Mag-ingat mga idol. See you and goodbye.